Okay, sunod na pag-usapan natin, ito, i-update ko lang ho kayo dun sa ongoing na paghahanap ng Coast Guard, ng NBI, ng mga otoridad yan po sa mga nawawalan sa bungero. Nakakaroon na po ng positibong galaw kasi nakaka-recover na sila ng pwedeng maging ebidensya. At ito pala yung mangyayari. Kasi sabi nila, ano mangyayari? Paano maging ebidensya yan? 4 na taon na. 2021 pa. Paano makikilala yan? Hindi po. Ganito yung sinasabi ni Assistant Secretary Miko Clavano, tagapagsalita ng DOJ at Assistant Secretary. Ano sabi niya? Hindi naman kailangan yung pang mismong mga naging biktima ang maging ebidensya. Yung picture lang at pagkakakilanlan na talagang sila yon, ebidensya na po yun. Kasi sabi niya, paano maging ebidensya na ibuto na lang? Hindi po. Kahit pala mga buto na lang yan, pag napatunayang yan talaga ibuto ng tao at napatunayang talagang doon itinapon base sa sinasabi ng testigo, yun daw po ay matibay ng ebidensya sa korte. Hindi na kailangan ng picture na kung paano pinatay, kailangan ng picture kung paano ang kanilang kalagay, hindi na. Kahit buto na lang yan, pasintabi na. Basta yan ay napatunayang yan ay tao ang pinanggalingan. At yan ay talagang doon itinapon kaya na-recover base sa mga gumawa at testigo na magpapatunay, ebidensya na. Kaya may pag-asa yung pong mga pamilya ng 100 mahigit na nawawalang sa bungero, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gumagalaw ang gobyerno ngayon dahil ang batas ang pinapairal. Kahit na sino, sabi ng Pangulo, mananagot. Kung hindi ito nabigyan ng hustisya na nakaraang gobyerno, aba, iba ho nun. Kaya nga sila nakulong, kaya nga sila may problema sa human rights violation, crime against humanity, kasi yung extra na gawain, human rights violation, yan ay may malaking accountability. At sa ngayon, yan po ang focus ng Executive Department. Ipatupad ang batas, bigyan ng hustisya, papanagutin ang may sala, sino man ito, kaano mang kalaki, ma-impluensyang tao, yan ang bilin ng Pangulo. Kay Secretary, magkapatid na Rimulya, DILG, DOJ Secretary, at General Torre at Director Santiago ng NBI. Dalhin sa korte, then ipabaya sa korte kung ano ang mangyayari pagkatapos ng maraming investigasyon at mga ebidensya laban sa mga gumawa nito. Okay? Ipagdasal natin ang katarungan, makamtan ng mga biktima. Ipagdasal din natin mapanagot sa ilalim ng batas sa tamang proseso ang mga inakusahan, akusado, or merong kinalaman. Please like and share ang ating video. Yo, what's up mga tropa peeps? So, eto nga po nga issue sa mga nawawalang sa bungero ay lalo pong umiinit. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po ay napopolitika na. Pati po itong paghahanap dito po sa mga sabungero, sinasakyan na rin po ng mga makaduterte at ang nakikita nating naratibo, parang pinagtatanggol nila ang mastermind. Diba? Wala namang masama kung ipagtanggol nila ang mastermind kung talagang malinis at wala pong kasalanan. Pero kung ganito po na merong mga nakukuha na mga buto, may mga nakikita po na mga nakabaon doon sa ilalim ng taal, syempre, di ba, dapat bigyan ng pagkakataon ang mga naulila ng mga sabungero na magkaroon ng hustisya. Nakikita naman natin ang mga fake news diyan. Katulad niyang sinasabi na mga mga tanim sako, tanim buto. Yan daw ay mga bago lang daw yan, inilagay lang daw diyan yan. 'Di ba? Nakakalungkot lang po. Kasi nga po, syempre, 'di ba, kahit naman sino yata na nasa kalagayan ng mga naulila ng mga sabungero tapos makarinig ka ng mga ganyang salita, hindi po ito maganda. Kasi nga po, ang isang napapansin ko, kaya siguro nila ito, kumbaga parang kinokontra yung ginagawa ng Coast Guard, ng Navy, ng PNP, ng DOJ. Kasi nga po, merong kasing lumabas na issue na ito pong pagkawala ng mga sabungero ay may
konektado doon sa EJK na nangyari noong panahon ni Digong. Medyo parang siguro naiisip nila na baka kay Digong na naman to tumama. Kaya ganun po ang kanilang naratibo, kinokontra nila. Dapat nga, 'di ba, maging masaya ang mga kababayan natin na kaya ikaw maka pro government o ikaw maka Duterte, dapat nga maging masaya ka dahil yung matagal nang inaasam na hustisya ng ating mga kababayan na sa Bungero ay magiging totoo na. May sasakatuparan na, 'di ba? Ito lang yung yung mahirap. Meron pong mga tao talaga na di bali nang merong masagasaan, di bali nang merong masaktan sa kanilang mga sinasabi. Ang importante lang ay yung naratibo nila na hindi dapat malihis ang issue sa kanilang mga kagustuhan na issue. Let's say, katulad niyan, gusto nila merong tanim buto. Dapat sa kanila 'yun. Diba, dapat sila ang tama, dapat sila ang totoo, dapat sila ang merong kumbaga issue na ilalabas na tama. Nakikita ko nga meron pang nagtatanong saan daw ba nakakabili ng sako na ganun katibay dahil 4 years na nga daw po ay hindi pa ito nasisira, hindi pa ito naluluma. Diba? Kita niyo po yung ganung pag-iisip sa kanilang mga issue na binobrot up, di ba? Kahit na anong paliwanag ng PCG, kahit na anong paliwanag ng Navy o ng DOJ, PNP, ang lagi po nilang sasabihin ay merong tanim buto. Di ba? Ito nga po ang pinakamasaklap. Yung pong mga kababayan natin na mga naulila nandoon nakabantay, 'di ba? Nakikita naman nila kung ano ang ginagawa ng Coast Guard. 'Di ba? Sila mismo ang makakapagsabi niyan kung merong tanim buto dahil sila mismo nandoon sa site kapag iniahon yung mga bagay na nakukuha doon sa ilalim, kanila po itong nakikita ng personal. Sila mismo ang nakabantay doon. Nakikita nila kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno. Dahil nga po itong ating mga Coast Guard, Navy ay meron pong nakukuha ng mga bagay doon sa Taal, hindi may iwasan syempre na lalong lumakas ang duda na tama ang sinasabi ni Julie Patidongan, at ang mastermind nga po ay etong si Atong Ang. Diba, hindi maiwasan 'yon na 'yun ang nagiging kaisipan, 'yan ang nagiging kumbaga lumalabas na isipin ng mga netizen, ng mga tao. Kasi nga po, meron ng ebidensya. Nagsabi si Julie Patidongan na nandoon yung mga buto at ang mastermind ay si Atong Ang. So, 'di ba, hindi naman nakasalanan ng gobyerno 'yon kung 'yun ang sinabi ni Julie Dondon Patidongan. Syempre, kung ano yung dapat na ibigay na hustisya sa Bungero, yun lang ang tinatrabaho ng ating gobyerno ngayon. Na hindi na aksyonan ni Digong noong siya ang presidente, hindi niya nagawa, hindi niya natapos, hindi niya nabigyan ng hustisya. So ngayon, merong gobyerno, merong kumikilos para para dito sa mga Sabungero. Syempre, yun ang dapat na kumbaga mas isipin ng mga maka-Duterte. Kaya lang nga po, ang nakikita natin, kinokontra nila ang ginagawa ng gobyerno ngayon kasi nga po, sapaw. Kumbaga nasasapawan sila . Magaling ang ginagawa ngayon ng PCG. 'Di ba? Ang tagal ng binaon sa limot ni Duterte, ni Digong. 'Di ba? Alam nyo, buti na lang talaga na-endure ng mga kaanak ng mga Sabungero ang napakatagal na paghahanap sa hustisya. Dahil kung hindi po, 'di ba, hindi makakakilos ang gobyerno katulad ngayon. Kung hindi pa naging PNP chief si General Torre, hindi sila lalabas. 'Di ba? Kumbaga kontra sila kay General Torre, kontra sila kay DOJ Secretary Boying Remulla, kontra sila kay PBBM.
Kaya ngayon, ang ano nila, ang naratibo nila, kontrahin ang ginagawa ng PCG. Paglabas pa lang ng unang sako ng mga sunog na bagay na nakuha doon sa ilalim ng Taal Lake, o ano na kagad, tanim buto, tanim sako. Ay, ba't di ka ganun? Maputi pa yung sako. 4 na taong nakabaon, malinis pa yung sako. Pero, di ba may paliwanag ang PCG? Itong si Commodore Jeronimo Tubilla, sinabi nga niya, pinakita pa nga pati underwater video, kung paano ang ginagawa nilang retrieval operation doon sa ilalim ng Taal. Kaya sana, 'di ba, ito pong mga ganitong bagay huwag na lang kontrahin, bagkus ikatuwa na merong gobyerno ngayon. Hindi katulad noon na si Digong naging protektor ng mga illegal. 'Di ba? Kita nyo, etong si Atong Ang. Kinuha niyang consultant, gaming consultant. Lumipas ang ilang taon, ano nangyari? Naging legal ang isabong. Tapos 'di ba yung Pogo nakapasok, bakit? Kasi ang kinuha niyang economic advisor si Michael Yang. Yun ang totoo. Hindi naman yun gawa-gawa, hindi naman natin yun iniimbento, yun talaga ang nangyari. So nagkaroon tayo ng Chekwa na mayor, nagkaroon tayo ng 34 sa Bungero na issue kasi pinayagan niya maging legal ang isabong. Yung Pogo, napakaraming naging krimen diyan. Sangkot pa yung mga taga ibang bansa. 'Di ba? Kaya ito po yung mga maling desisyon ni Digong. Mas pinili niyang protektahan ang mga drug lord, ang mga gambling lord, kaysa sa ating mga kababayan. Ginumon niya sa sugal ang mga Pilipino at yung kanyang sinasabing laban kontra sa pulburon, hindi po yung totoo dahil nga po, naging talamak pa at napakarami po na mga nakalusot doon sa port, sa mga port, Manila Port, kung saan port sa buong bansa, na mayroong mga nakakalusot na mga illegal na pulburon kasi nga po dahil sa pagprotekta niya sa mga drug lord. Hindi naman po yan hindi naman yan lihim eh. 'Di ba nasabi na nga yan sa Quadcom, nasabi na yan sa iba't ibang forum, nasabi na yan. Kaya yun ang totoo. Kung hindi pinayagan ni Digong makapasok ang isabong sa buhay ng mga Pilipino, wala sanang 34 na sa Bungero. 'Di ba? Yun ang nakikita nating dahilan talaga. Kaya kung si Digong, kung makita man natin na sa mga edited pictures na si Digong ay namamayat o sinasabi ng kanyang mga kaanak namamayat, butot balat, dapat nga maging thankful pa sila dahil yun ang nangyari kay Digong. Hindi katulad dito sa mga naging biktima ni Digong. Asa kayo si magpapapalo, pre? Hoy! George, nakuha mo na yung blanket, bingay na. Diba? Yun ang totoo no. Dapat talaga magtuwa ang mga Pilipino ngayon, may gobyerno. May tumutulong sa mga sabongero, 'di ba? Hindi po dapat questionin, hindi dapat na kontrahin. Alam nyo, sa totoo lang, kung ikaw hindi ka natutuwa sa ginagawa ng Coast Guard, kung hindi ka natutuwa sa ginagawa ng PNP, ng DOJ at ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ginagawa nila na pagsusumikap na maibigay ang hustisya sa mga sabongero, parang ikaw ay kumakampi na din doon sa mga mastermind. Hindi ba nakita ng mga DDS na ito kung gaano kasi katindi ang kanilang sinapit? Sa kwento ni Julie Dondon Patidongan, 'di ba? Ako hindi ko nga hindi ko matagalan yung kanyang pag-iesplika kung ano ang ginawa doon sa mga sabongero. Tapos malalaman natin may mga taong ganito na parang tuwan-tuwa pa sila na may tanim buto,
Kung dati daw tanim kaso, ngayon daw tanim buto, tanim sako, 'di ba? Imagine niyo po, napaka ano sa dibdib ng mga naulila 'yan, yung ganyang mga bintang. Pero awa naman ng Diyos, hindi naniniwala diyan yung ating mga kababayan na naulila ng mga sabungero dahil nakikita naman natin sila, nandun sila mismo. Sa SOCMED lang naman merong mga ganyan na sinasabi, tanim buto, tanim sako, kasi nga wala naman sila doon sa mismong operation. Hindi nila nakikita ang pagsisikap ng mga Coast Guard, PNP, DOJ, sa kanilang ginagawang paggalugad doon sa ilalim ng Taal Lake. Yung mga naulila ang importante. Kaya yung mga side comment nitong mga ano na ito, kababayan natin, mga DBS, wala pong kwenta. Kampi sila sa mastermind wala na tayong magagawa dyan kasi alam naman natin si Digong nga yung kanilang anito, kampe sa masasama, kampe sa mga sugal, kampe sa mga drug lord. Kaya yung mga kanilang mga katagasunod ni Digong, ganun din, kampi sa masama. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike sa iyong video na aking nireaksyonan. Maraming salamat po sa inyong mga information na binibigay sa amin. Maraming salamat din po sa mga tropa pips natin na nandito at nanonood ngayon. Thank you po, ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.